Kabanata 721. Agad na nakatuon ang tatlong magkakapatid sa basa na Supreme Mystery Script. Ang isang hindi kumpletong mapa ay nakita sa takip ng banal na kasulatan. Mayroong mga bundok at ilog. Bukod sa may ilang mga sinaunang pagsulat na lumitaw sa mapa. Tuwang-tuwa si Daryl nang makita niya iyon at mabilis na dinilaan ang natitirang 6 na dami ng tsaa sa tabi niya. Tulad ng inaasahan, lilito ang isang mapa sa takip ng banal na kasulatan sa oras na mabasa ang banal na kasulatan. Ang lahat ng tatlong magkakapatid ay kaagad na pinagsama ang mga libro at di nagtagal ay isang kumpletong sinaunang mapa ang makikita sa kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, huminga ng malalim ang tatlong magkakapatid. Mayroong ilang mga hilera ng sinaunang pagsulat sa mapa at nagsimulang basahin ni Daryl ang mga salitang iyon. The World Universe. South Cloud World. Nagulat ang lahat ng tatlong magkakapatid nang marinig iyon. Mayroong 9 na mainland sa mundo. Dapat ay naging universo lamang ng universo at ang bagong daigdig. Ang puso ni Daryl ay hindi ligalig sa oras na iyon. Humahawak sa kanyang pag-usisa. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Matatagpuan sa pulang marka na lugar sa 9 na mainland na mapa ay isang espesyal na kayamanan. Napalibutan ng tatlong magkakapatid ang mapa. Talagang mayroong isang pulang bilog sa mapa. Espesyal na kayamanan. Natuwa si Dax. Dadalhin namin ang mapa at hahanapin ang kayamanan. Tumanggo si Daryl. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at kinunan ng larawan ang mapa bago kausapin si Nancy. Ate, mangyaring kunin ang mga banal na kasulatan at patuyuan ito bago itago ng maayos. Ang mga kababaihan ay palaging magiging mas masigasig sa pag-aalaga ng mga bagay. Sa makatuwid ay nadama ni Daryl na mas ligtas para kay Nancy na itago ang 7 mga banal na kasulatan. Mabuti, inayos ang mga banal na kasulatan na mailagay sa ilalim ng araw at pinatuyo ito. 2 babae ang biglang sumulpat mula sa di kalayuan. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng isang matikas na mukhang mahabang damit. Ito ay Abba's Mother Serendipity. Ang isa naman ay nakasuot ng sexing itim na masikip na maong na nagpakita sa kanyang perpektong katawan. Ito ay walang iba kundi si Yumi. Nawala ang ngiti ni Daryl sabay nakita niya silang dalawa at nakaramdam ng inis. Hindi kailanman nagkaroon ng magandang impression si Daryl sa Abba's Mother Serendipity. Bagaman hipag si Yumi sa kanya. Inis na inis si Daryl sa tuwing nakikita siya nito. Gumamit siya ng 8,000 na pera upang mamuhunan sa isang kumpanya ng petrolyo. 3 taon na ang nakakalipas at si Yumi ang naging sanhi na siya ay alisin sa pamilya. Si Yumi at Abba's Mother Serendipity ay pumasok sa main hall. Habang papalapit sila, nakangiting sinabi ni Yumi kay Daryl. Kapatid, wala ako rito sa ibang dahilan kundi humingi ng tawad sa iyo. Hindi kita naintindihan sa pag-rape kay Rebecca kanina paumanhin at humihingi ako ng paumanhin. Pagkatapos ay nagpakita ng galit na mukha si Yumi. Halimaw ang kapatid mo. Paano niya nagawa ang ganoong masasamang gawain? Dapat bulag ako na magpakasal sa ganoong halimaw. Pinisil ni Daryl ang kanyang mga mata at malamig na sinabi. Mabuti, ngunit ayokong makipag-usap sa iyo. Si Daryl ay hindi kailanman nagkaroon ng magandang impression sa kanyang hipag at hindi nais na makipag-usap sa kanya sa lahat. Bagaman siya ay maganda, siya ay masyadong malupit. Daryl, nandito ang hipag mo para humingi ng tawad. Anong klaseng ugali ito? Abba's Mother Serendipity biglang sinabi. Ang Abba's Mother Serendipity ay naroon upang dumalo sa libing ni Rebecca at nais na makilala si Daryl pagkatapos ng libing upang humingi ng tawad dahil sa matagal na niyang hindi pagkakaintindihan sa kanya. Hindi niya mapigilan ang pagpuna sa kanya nang makita niya si Daryl na tumatanggi na tanggapin ang paghingi ng tawad ni Yumi. Kapatid mo siya. Hindi mo ba naisip na sobra para hindi mo tanggapin ang kanyang paghingi ng tawad? Malamig na sinabi ni Abba's Mother Serendipity. She asterisk T. Galit na galit si Daryl nang marinig ang sinabi lamang nito. Hindi niya binigyan siya ng anumang mukha at sinabi. Abba's Mother Serendipity. Sabihin mo sa akin kung saan sa mundo sinasabi ng panuntunan na dapat kong tanggapin ang kanilang paghingi ng tawad kapag may humihingi ng paumanhin sa akin. Naniniwala akong suot mo pa rin ang aking celestial silkworm armor. Kukunin ko ba ito sa iyo o nais mong alisin ito sa iyong sarili? Galit na galit si Daryl habang siya ay humakbang at sinabi habang nakatingin kay Abba's Mother Serendipity. Ikaw, Abba's Mother Serendipity na mula. Si Daryl sobra. Una nang nais ng Abba's Mother Serendipity na humingi ng paumanhin kay Daryl.
Ngunit malamig na sinabi matapos marinig ang kanyang mga salita. Ang iyong mga salita ay nakakainsulto at kasuklam-suklam. Ipapadala ko sa iyo ang sandata sa ilang sandali. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yumi. Tayo na. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa ganitong uri ng tao. Walang hatak na ina serendipity ang humila kay Yumi habang nagsasalita. Ang mga mata ni Yumi ay lumapag kay Nancy at sa 7 banal na kasulatan na nakahiga sa ilalim ng araw nang marating nila ang pintuan. Ang 3 magkakapatid na sina Daryl, Dax, at Chester ay nasa Oriental Pearl Hotel sa gabi. 3 lamang sila sa Oriental Pearl dahil iniutos ni Wayne na isara ang Oriental Pearl sa publiko. Ang 3 magkakapatid ay nakaupo sa mesa habang tinatangkilik ang kanilang mga inumin. Nais nilang malasing sa gabing iyon bago simulan ang kanilang paglalakbay bukas sa bagong daigdig. Sa kabilang dulo, sa kwartong pambisita ng Darby Residence, nakaupo si Nancy sa kama. Maingat na nakabalot ng 7 banal na kasulatan ng isang tela. Ayaw niyang sumali sa sesyon ng pag-inom ng 3 magkakapatid. Kaya't nanatili siya sa Darby Residence upang hintayin ang kanilang pagbabalik. Ang lahat ng 7 banal na kasulatan ay ganap na natuyo ng gabi at maingat na iningatan ni Nancy ang mga libro. Mahalaga ang mga banal na kasulatan at kailangan niyang alagaan sila ng mabuti. Stretch. Kabanata 722. Biglang bumukas ang pinto ng silid at isang magandang anino ang pumasok sa silid. Si Yumi yun. Ate, nabigla si Nancy at ngumiti. Bagaman walang magandang impression kay Yumi kay Nancy, siya pa rin ang hipag ni Daryl. Mayroon bang anumang bagay, sister? Syempre may isang bagay. Kung hindi, bakit ako pupunta sa iyong silid? Malamig na sabi ni Yumi. Ang kanyang pag-uugali ay ganap na naiiba kumpara sa umaga kung kailan siya mukhang matikas. Ang pagkakaiba ay tulad ng langit at lupa. Habang nagsasalita siya, ang mga mata ni Yumi ay nakalapag sa mga banal na kasulatan sa kamay ni Nancy. Lumakad si Yumi kasama ang kanyang malamig na mukha. Iniunat ang kanyang mga kamay kay Nancy. At iniutos. Ibigay mo na. Narinig ni Yumi na syempre tungkol sa 7 banal na kasulatan na isang bagay na mahusay. Kung ang isang tao ay makakalap ng 7 dami, makakaya niyang pamahalaan ang mundo. Dapat niyang makuha ang mga ito kahit anuman. Nagulat si Nancy at umiling siya bago determinadong sinabi. Hindi ko ibibigay ang mga ito sa iyo. Umatras ng ilang hakbang si Nancy habang nagsasalita. Ang kanyang natatanging mukha ay nagpakita ng ilang takot at galit. Gaano kademonyo ang hipag ni Daryl. Ang kanyang paghingi ng tawad kay Daryl ay 1 kilos. Nakakatakot at nakakainis ang babaeng ito. Napaisip si Nancy. Hindi mo ito ibibigay. Mabilis na lumakad si Yumi at di inaasahang sinampal niya ng husto ang mukha ni Nancy. Sampal. Ang sampal na iyon ay naglalaman ng buong lakas ng katawan ni Yumi nang mahulog si Nancy ng ilang mga hakbang paatras bago tumama sa pader na may dagwang pulang marka sa kanyang mukha. Sobra ka na. Tigilan mo na. Hawak ni Nancy ang mukha habang nanginginig ang katawan sa sobrang galit. Bilang asawa ni Dax, matagal na rin siyang nasa lipunan at nakilala ang iba markang paywati ibang uri ng masasamang tao. Gayunpaman, iyon ang unang pagkakataon na sinampal siya ng isang babae. Gustong labanan ni Nancy ngunit hindi niya magawa. Si Yumi ay isang mataas na antas na magsasaka at si Nancy ay hindi magiging tugma niya. Sobra ako. Ang aking asawa ay dapat na tagapagmana ng pamilyang Daryl. Ngunit pinilit ninyong lahat na iwanan ako dito ng mag-isa at tumakas sa Donghai City. Sino ang sobra ngayon? Malamig na sabi ni Yumi na nakakunot ang ngipin. Hindi nagagalak na idinagdag ni Yumi. Bukod, bakit karapat-dapat kay Daryl ang napakahalagang 7 banal na kasulatan? Hindi mapigilan ni Nancy ang sarili na tumawa nang marinig iyon. Ibig mong sabihin ay walang sala ang asawa mo. Nakakatawa yon. Ginahasa niya. Pinaslang ang kanyang sariling hipag. At inamin pa rito, ang isang taong katulad niya ay karapat-dapat mamatay na kahit ang pagpatay sa kanya ng 100 beses ay hindi sapat. Sampal. Sinampal ulit siya ni Yumi habang nagsasalita. Wala akong oras na sayangin. Ibigay sa akin ang mga banal na kasulatan. Malamig na sinabi ni Yumi at sinimulang agawin ang mga banal na kasulatan. Gusto mo ng mga banal na kasulatan? Managinip ka. Niyakap ni Nancy ang banal na kasulatan na nakasara sa kanyang dibdib na may matiyak na mga ngipin niyang ngipin. Hindi ko ibibigay ang mga ito sa iyo kahit na mamatay ako. Sige sige. Galit na galit si Yumi dahil hindi niya maabot ang mga banal na kasulatan. Makikita ko kung hanggang kailan mo mahahawakan ang mga ito.
Ang tatlong magkakapatid kasama si Daryl ay umiinom at tinatalakay ang mga bagay. Sa makatuwid ay hindi na babalik anumang oras sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay sumugod si Yumi. Itinaas ang kanyang mga kamay. At sinimulang sampilan ng paulit-ulit si Nancy. Sampal, 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 mabigat at malakas ang bawat sampal. Sigaw ni Yumi sabay hampas kay Nancy. Bigyan mo sila. Be asterisk. Bakit mo hinahawakan ang bagay ni Daryl? Nakikipagtalik ka ba sa kanya? Ibigay mo sila sa akin. Nakapikit si Nancy at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang katawan nang marinig niya ang sinabi ni Yumi. Ano man ang sasabihin mo, hindi ko bibigyan ng banal na kasulatan. Parehas silang pawis na pawis matapos ang pakikibaka saglit. Nawala ang pasensya ni Yumi habang naging masama ang kanyang mga mata. Pinilit mo akong gawin ito. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas si Nancy mula sa mahina niyang hitsura. Mahigpit pa rin ang paghawak ni Nancy sa mga banal na kasulatan kahit na maraming beses siyang nasample. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng isang espada at tumusok sa dibdib ni Nancy. Nagsimulang damaloy ang sariwang dugo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nancy na nanlamig ang kanyang puso at nawasak ang kanyang mga enerhiya. Bumagsak siya sa sahig kasama ang mga banal na kasulatan. Kinuha ni Yumi ang mga banal na kasulatan at malamig na tumingin kay Nancy. Be asterisk freak. Pinilit mo akong patayin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinatay ni Yumi ang isang tao. Ngunit hindi siya nagpanik o pinagsisihan. Ang nais lang niya ay kumuha ng mga banal na kasulatan. Sumugod sa bagong daigdig, at makilala si Florian. Sa silid sa oras na iyon, naramdaman ni Nancy na lumalamig ang katawan niya habang nakatingin sa pintuan at mahinang tumawag. Didan. Kabanata 723. Sa Oriental Pearl, ang tatlong magkakapatid kasama na si Daryl ay may sapat na pagkatapos ng ilang bilog na inumin. Lalo na si Chester na hindi magaling sa pag-inom ay ganap na namula ang kanyang mukha at bahagya ng mapaupo. Haha, kuya, palagi mong sinabi na nais mong sanayin ang iyong mga kasanayan sa pag-inom. Halos hindi ka pa nakakaupo ng kaunti lang. Tumawa si Dax at tumingin kay Chester. Sinong nagsasabing hindi ako maaaring uminom? Halika, sinabi ni Chester habang hinihiling niya sa waiter na magdala ng maraming alkohol. Tumawa si Daryl mula sa pagtingin sa kanya. Dax, tama na, itigil ang pagtatalo kay Chester. Ang husay mo sa pag-inom ay hindi rin ganoon kahusay. Tapos na kami para sa araw. Pahinga muna tayo. Hindi. Kailangan kong makipagkumpetensya kay Chester ngayon. Kinaway ni Dax ang kanyang mga kamay habang nagsasalita. Ang tatlong magkakapatid ay natipon ang lahat ng 7 banal na kasulatan sa umaga. Napakahusay na balita na dapat ipagdiwang. Tumunog. Sing-sing. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Dax. Hoy, sino yon? Nasasarapan pa rin ako sa pag-inom ko, bulong ni Dax nang ilabas niya ang kanyang cellphone at nakita na si Nancy ito bago kaagad sinagot ang tawag, mahal. Anong problema? Bago pa siya matapos sa pagsasalita, narinig niya ang mahinang boses ni Nancy na nagmumula sa kabilang dulo ng linya. Mahal, sa palagay ko hindi ko makakaya. Nanginginig ang katawan ni Dax nang magsimulang umikot ang utak. Nag-alala rin sina Daryl at Chester sa kanyang reaksyon. Anong nangyari? Ano ang nangyayari, Dax? Inipon ni Dax ang kanyang saloobin at sinabi. Ang aking asawa ay nasa problema. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng silid habang nagsasalita siya. Nagkatinginan sina Daryl at Chester. Bigla silang naging alerto at sumugod palabas ng pagsunod kay Dax. Sa isang silid ng bisita ng Darby residence. Bang! Bumukas ang pinto ng silid at natigilan si Dax nang makita ang nakahiga sa harapan niya. Si Nancy ay natabunan ng dugo habang nakasandal sa dingding na nakapikit. May isang malalim na sugat sa kanyang dibdib na tila halos tumusok sa kanyang katawan. Magulo ang silid. Malinaw na nagpumigla si Nancy laban sa sino man kanina. Mahal, mahal. Agad na namula ang mga mata ni Dax mula sa pagkasira. Sigaw niya bago sumugod at yamakap ng mahigpit kay Nancy habang hindi mapigil ang tumulo ang luha niya. Nasira siya. Sina Dax at Nancy ay kasal ng ilang taon sa puntong iyon at ang kanilang relasyon ay talagang napakahusay dahil mahal na mahal ni Dax si Nancy. Walang makakapalit kay Nancy sa kanyang puso. Halos mabaliw si Dax nang makita si Nancy na nakahiga sa pool ng dugo. Mahal, mangyaring huwag gawin ito sa akin. Buksan mo ang iyong mga mata. Ako si Dan, niyakap ni Dax si Nancy at nagmamakaawa gamit ang basag na boses niya.
Nanginginig ang kanyang katawan. Sina Daryl at Chester ay malungkot at galit nang makita nila iyon. Lalo na si Chester na nagsimulang alalahanin kung paano kaagad namatay ang kanyang asawa. Ang eksenang nasa harapan niya ay katulad ng nangyari sa Eternal Life Island. Sa sandaling iyon, narinig ng pamilya Darby ang kaguluhan at sumugod. Nagulat ang lahat nang makita ang nangyari. Madilim ang mukha ni Daryl nang maramdaman niya ang kakilakilabot. Humakbang siya at nagulat nang suriin niya ang paghinga ni Nancy. Dax, tigilan mo na ang pag-iyak mo. Humihinga pa siya. Bilisan mo at ipadala sa ospital. Habang nagsasalita siya, inabot ni Daryl ang kanyang kamay at idiniin ang tiyan ni Nancy upang may pasok sa kanya ang kanyang panloob na enerhiya. Bagaman ang hininga ni Nancy ay labis na mahina, may pag-asa pa rin sa mahabang panahon na humihinga pa rin siya. Kabanata 724. Tinipon ni Dax ang kanyang saloobin. Mabilis na dinala si Nancy. At sumugod palabas ng pinto. Mahal, magaling ka lang, mabuti ka lang. Pagkaalis niya ay naririnig pa ng lahat ang mga sigaw ni Dax mula sa malayo. Ang mga mata ni Chester ay ganap na namula habang nakatingin kay Daryl at malamig na sinabi. Daryl, ito ay dapat na nagawa ng isang tao sa pamilyang Darby. Napansin mo ba ngayon lang na nakahawak ang kamay ni Nancy sa isang pirasong tela? Iyon ang parehong tela na ginamit niya upang balutin ang Supreme Mystery Strip. Huminahon si Chester sa sandaling iyon habang nagsisilingga siya sa paligid. Tama siya. Wala na ang kataas-taasang misteryo na kasulatan, nanginginig ang katawan ni Daryl nang may sumulpat sa kanyang isipan. Yumi, tama iyan. Sa buong pamilyang Darby, siya lamang ang makagagawa ng mga karumal-dumal na kilos. Sumugod palabas ng silid si Daryl na nasa isipan iyon. Bang, sinipa niya ang silid ni Yumi at natuklasan na walang laman ang silid at wala si Yumi sa kung saan. Magulo ang silid. Ang mga damit at pantalon ni Yumi ay nasa buong sahig kasama ang ilang mga alahas na nakakalat din sa sahig. Malinaw na si Yumi ay tumakbo ng nagmamadali. She asterisk T Yumi. Mahigpit na hinawakan ni Daryl ang kamao at tumama sa pader. Galit na galit siya. Hindi na kailangang mag-isip pa. Dapat si Yumi. Ito ay sa kanya. Yumi, hanapin kita kahit saan ka tumakbo. Umungol si Daryl habang umalis na may ganap na namula ang mga mata. Paglabas niya palabas ng mansion, nakita niya ang isang magandang anino na naglalakad palapit sa kanya. Si Megan yun. Ang kamay ni Megan ay nakahawak sa isang piraso ng damit na nagninangning sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ito ay celestial silkworm armor ni Daryl. Inabot ng Abbas Mother Serendipity kay Megan ang baluti upang bumalik sa Daryl ng mas maaga. Naunawaan niya ng mas maaga si Daryl at ang Abbas Mother Serendipity ay hindi nais na samantalahin si Daryl. Kasabay nito, siya ay masyadong mayabang na personal na ibalik ang baluti sa kanya. Daryl, masayang tumawag si Megan at lumakad habang kinagat ang mga labi at marahang sinabi. Mabuti kong kapatid, hiniling sa akin ni Master na ibalik sa iyo ang nakasuot. Inabot ni Megan ang celestial silkworm armor habang nagsasalita ito. Kinuha ni Daryl ang nakasuot na sandata bago tumalikod at umalis habang ayaw niyang magsalita, mabait kong kapatid. Nag-aalala si Megan na sumunod sa kanya at sinabi, Mahal na kapatid, galit ka pa ba sa akin? Alam kong mali ako, patawarin mo ako. Hindi siya tiningnan ni Daryl at malamig na sinabi, Umalis ka, ayokong makipag-usap sa iyo. Alam niyang mali siya. Ano ang punto ngayon? Magbabalik buhay ba ang asawa ni Chester? Sumakit ang puso ni Daryl sa sandaling naisip niya si Megan na pinatay ang asawa ni Chester sa Eternal Life Island. Walang lunas doon at hindi niya siya patawarin sa buong buhay niya. Pakiramdam ang lamig ni Daryl. Idinagdag ni Megan, Mahal na kapatid, alam kong mali ako at hindi maganda ang pagtrato ko sa iyo. Dinukot ko ang iyong mga magulang sa Wishang Star Tower at tinatrato sila ng walang paggalang. Alam kong mali ako, bakit hindi ako humingi ng tawad sa kanila makalipas ang ilang araw? Tama ba iyon? Puno ng pag-asa ang mga mata ni Megan habang nagsasalita. Matapos ang New World Army ay umatras mula sa labanan sa Wishang Star Tower. Ipinadala ng mga alagad ng Elysium Gate ang mga magulang ni Daryl sa pamilyang Carter. Naruroon ang lahat ng mga sekta. Alam din ito ni Megan at labis na pinagsisisihan. Inaasahan niya ang kapatawaran ni Daryl. Hanggat mapatawad niya siya, agad siyang pupunta sa pamilyang Carter at humihingi ng tawad sa kanyang mga magulang. Mahal na kapatid, patawarin mo ako. Hindi alam ni Megan kung ano pa ang gagawin. Naglakad siya palapit at niyakap si Daryl.
Niyakap niya ito ng mahigpit at dinaikit ang mga pulang labi sa tainga ni Daryl habang marahan siyang nagmakaawa. Mahal na kapatid, nakikiusap ako sa iyo. Mangyaring huwag magalit. Panipi. Kabanata 725. Pakawalin. Malamig na sabi ni Daryl. Isang mabangong amoy ang naamoy ni Daryl habang mahigpit na nakayakap. Ngunit nag-iinit pa rin ang galit sa kanyang puso. Pakawalin. Hindi mo na kailangang magsalita. Hindi na kami makakabalik tulad ng dati. Mariing sabi ni Daryl bago itulak si Megan palayo. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Daryl at umalis. Kapatid, nabigo si Megan. Mahal na kapatid, lumuhad ako at humihingi ng tawad sa iyo. Mangyaring, hindi. Salamat. Tumalikod at umalis si Daryl nang hindi lumingon pagkatapos niyang magsalita. Samantala, sa baybayin ng Donghai City. Sa kadiliman, isang babaeng may nakakaakit na katawan ang naglalakad sa tabi ng dalampasigan. Ang natatanging mukha niya ay puno ng takot. Si Yumi yun. Una nang binalak ni Yumi na manatili sa pamilyang Darby ng mas mahabang oras at hintay ang tumira si Florian sa New World bago siya makilala. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang kaakit-akit sa sandaling nakita niya ang kataas-taasang mystery strip. Wala siyang mapupuntahan sa sandaling ito na may kanya-kanyang pagpipilian lamang na gawin ng peligro at maglakbay patungo sa bagong daigdig. Bamulong si Yumi habang naglalakad. Florian, swerte mo na ako ang napangasawa mo. Napakasaya mo kapag nakita kita sa bagong daigdig at ipinapasa sa iyo ang 7 mga banal na kasulatan. Mahigpit na hinawakan ni Yumi ang 7 banal na kasulatan at labis siyang nasasabik. Mayroong isang bulong-bulungan na nagsasabi na ang isang nagtipon ng lahat ng 7 mga banal na kasulatan ay maaaring mamuno sa mundo. Habang siya ay nasasabik, nagtataka rin siya tungkol sa paglalakbay sa bagong daigdig. Narinig niya na mayroong dagat ng kamatayan sa pagitan ng World Universe at ng bagong daigdig na walang nakalutang dito kahit isang dahon. Ano ang dapat niyang gawin? Nag-iisip pa si Yumi at biglang ngumiti habang naglalakad ng mas mabilis. Nakita niya na may ilang mga bangka na hindi kalayuan sa baybayin. Ang mga bangka ay naiwan ng New World Army nang umatras sila. 200,000 ang mga sundalong-sundalo. Ngunit ilang 10,000 lamang ang natitira sa kanilang pagbabalik. Sa makatuwid maraming mga hindi ginagamit na mga bangka na inabandona sa mga baybayin. Ang lahat ng mga boat ay espesyal na ginawa ng New World Emperor. Hindi sigurado kung anong mga materyales ang ginamit. Ngunit maaari itong tumawid sa dagat ng kamatayan. Mahigpit na hinawakan ni Yumi ang mga banal na kasulatan bago pumili ng pinakamalaking bangka at tumalon doon. Nang nakasakay na siya, may narinig siyang boses ng lalaki sa likuran niya. Nais mong magtungo sa bagong daigdig. Nagulat si Yumi nang marinig ang boses. Tumalikod siya at natigilan. Mayroong isang gwapong 20 taong gulang na lalaki na bihis na nakaitim na tumayo ng tahimik sa likuran niya. Sino ka? Gulat na gulat at nanginginig si Yumi habang nagtanong. Ngumiti ang lalaki. Beauty, huwag kang mag-alala. Para tumalon ka sa bangka na ito. Marahil ay pupunta ka sa bagong daigdig. Papunta na din ako doon. Sasabay ba tayo? Gulat na gulat si Daryl kung nakita niya ang lalaki. Ang lalaki ay walang iba kundi si Donahue Dixon. Ang batang Panginoon ng pamilya Dixon na nakatakas ng nawasak ang kanyang pamilya. Tama, iyon siya ang taong bumili ng maraming regalo para kay Lily at pati na rin ang sinaksak ni Dax ng 36 na beses. Mula nang nawasak ang pamilyang Dixon, si Donahue ay paikot-ikot habang ina-upgrade ang kanyang kapangyarihan at pinaplano na hangarin si Daryl para makapaghiganti sa Donghai City. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Daryl ay napakalakas ngayon. Matapos ang ilang debate, nagpasya si Donahue na ipagpaliban ang kanyang paghihiganti at magtungo sa New World para sa karagdagang pagsasanay bago bumalik sa Donghai City. Nakilala niya si Yumi nang magpasya siyang magtungo sa bagong daigdig. Kaya't nilapitan niya ito upang tingnan kung maaari silang magkasama sa paglalakbay. Gayunpaman, nag-alala si Yumi at hinaakap ang 7 banal na kasulatan ng mas mahigpit. Akala niya si Donahue ay isang maliit na magnanakaw na may masamang intensyon at malamig na sumagot. Hindi ako lalakbay kasama mo. Mawala ka. Hayaan akong bigyan ka ng babala. Ako ay mula sa pamilya Darby ng Donghai City kaya't hindi mo man lang naglakas loob na gumawa ng anumang nakakatawa. Kung hindi man, kukuha ako ng pumatay sa iyo. Sa palagay ni Yumi, ang pamilyang Darby ang nangungunang pamilya ng lungsod at ang sinumang kabilang ang taong iyon ay nanginginig sa takot sa oras na nabanggit niya iyon.
Naging madilim ang mukha ni Donahue nang marinig ang kanyang mga salita. Ang pamilyang Darby. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.